Bicolana, meron dito pare na nanggagamot daw. Hindi anointing yung gamit niya, parang sariling healing din niya. Pwede kaya yon? Ano kaya masasabi ng simbahan ng mga ganon, Father Bob? Eh, dapat stop yan. Ang obispo dapat mag-ano yan, mag-solve. Kasi may karanasan ako niyan, nung while exercising, sumagot sa akin yung demonyo. Sabi niya, nung tinanong ko, in the name of Christ, sino ka? Give your identity, no? Say your identity. Sabi niya, I am your colleague. Isip-isip ko naman ganun, ang colleague. Meaning, kapartner ko raw. Kaya naintindihan ko, pare, former priest siya. Former priest. Siya ang, sabi ko, tell me the truth. Bakit nandyan ka sa hell? Sabi niya, interest nagpare siya, nagmimix siya ng yung tinatawag na gawain, gaya ng mga albularyo, healing, without proper authorization of the church, no? So, ginamit ng ng preternatural yung power niya. So, it is a heresy and it is a blasphemous way to your priesthood, first of all, no? Against the sacrality of your ministry. So, doon, mas prefer pa niya manggagamot, magkapera siya. Parang albularyo talaga, pero pare siya at the same time. Pininto niya lahat. Tapos, anong nangyari? Sabi niya, hindi ako masyadong naniwala sa power ni Jesus. Hindi ako naniwala sa kanya. Ngayon, nung pumanaw ka na dito sa mundo, anong nangyari? Totoo pala si Jesus. Yung pagkamatay niya, nasa harap na niya si Jesus. Walang sinabi. Ngunit ang titig ni Jesus sa kanya ay tama, no? Isang hatol na. Tinitigan lang siya. Tapos, ang kanyang katawan, nagiging katawan ng hayop. Kaya, nasa impyerno, directly. So, parang ganun ang kanyang judgment. Nagiging beast of hell. Kaya pala yung mga namamatay napunta sa impyerno, natatransform ang kanilang katawan, no? Mga hayop, mga mabangis na hayop. Yan ang kwento niya sa akin. So, ibig sabihin nito, pag may mga ganyang mga dapat koreksyonan yung paring yun. Sa pagsabihan na hindi pwede na i-mix, no? Wag lang, do your ministry, yung mga sakramento, hindi mo pa nga kayang atupagin yung yung ang daming mga gawain sa simbahan yun, meron ka pang time sa mga ganon. Nako, correction na nyo. Kung gusto nyo masalba yung kaluluwa ng pare, no, ng co-brother natin, yan ang fraternal correction kailangan. Father Bob, medyo kakaiba yung sagot mo. Ano yun? Personal experience mo yun, Padre? Yeah. While exercising. Baling yung kaluluwa ng pari na sinasabi mo. Yung na-possess siya ng katawan. Ang demonyo kasi, may iba't ibang identity. Nakatakot. Hindi lang yung demonyo na yung si Satan lang. Meron kasi ang iba-ibang identity ng demons, iba't ibang pangalan. May Beelzebul, may Asmodeus. Meron ding mga ganyang mga mga kaluluwang. So parang nag-doppelganger sila doon sa kaluluwa, Pads, tapos parang sinagot nila sa iyo kung ano nangyari doon sa kaluluwa na kakilala mo, parang ganun?
Hindi, ang tanong kasi yung identity mo. Mm, Sabihin niya ako isang ano, damsol ang kanyang identity. damsol. Mm. Kaya nga, iniisip ko, pwede ba yun? Nagdadalawang isip din ako, pwede ba yung ang damsol, mag-possess? May mga, hindi lang isang beses, maraming beses ako na ang identity Hmm, nila is hindi lang si Lucifer, hindi lang si Satan. Mga damsol kasi, pwedeng gamitin sila eh. ganun pala yun, ano, katakot naman eh. Oo, ang ibig kong sabihin nun na um, hu- huwag nating isipin na pari tayo na sigurado ng alangit natin. Pag hindi natin gampanan ang ating tungkulin bilang isang banal na ministro ng Diyos, pwedeng malihis tayo ng landas. Kasi ang kaligtasan ay hindi lamang dahil pari ka o consecrated ka, sigurado ng ang heaven sa iyo. Doon ko na Mm. naranasan na hindi rin pala ako sigurado. Kaya eh, eh, pilitin ko talagang subukan kong eh, mabuhay ng naukol sa kalooban ng Diyos dito sa lupa. Dahil pag tayo pumanaw na, kaya sabi di ba ng mga non-Catholics, um, basta sabihin mo lang, I believe in Christ, ligtas ka na. Hindi pa nga sigurado ang kaligtasan ko. So hindi rin sigurado ang kaligtasan mo. Di ba? Only God could judge us. No? We are not the judge of our destiny. We are the builder of our destiny, of course. It is a call of our freedom, no? Pero yung final judgment depende sa Diyos. No? Kaya wag natin sabihin mga kapatid, ligtas na ako, sigurado ako sa heaven ako. Kasi may dalawang tatay eh, sabi ni Jesus. Ang tatay na merciful, may tatay na ng king of hatred. Mm. Kanino ka belong? Di ba? Yun ang ang tanong. Okay? Pero it is under study, I think, no? Yung pero sa karanasan ko, meron akong ano, ganyang nagsasabi ng kanilang identity. Kaya inano ko ito sa inyo, na-share ko ito para matulungan nyo naman ang inyong mga kaparian na gumagawa ng syncretic, tawag nun? Syncretic, Work. work na iminimix yung holy water at saka yung demonyo. Mm. Diba? Only in the name of Jesus Christ, we exercise our ministry, not our own selves. So, hindi ako pwedeng maging albularyo, manggagamot. Manggagamot naman ako in the name of Christ. Hindi ako manggagamot na hurim-hurim, orasyon-orasyon, hilot-hilot, paano. May mga ganyan, mga peking mga ngaral. Okay na, tulala kayo. Yes, kasi grabe yung revelation niya, Pads. Parang Oh, may katakot. revelation talaga ito. Kaya pag ikay ipare, nakikinig ka ngayon, yes, sikapin mong mabuhay ng banal. Na yung buhay mo ay nauukol talaga sa kalooban ng Diyos. Hindi sa iyong sarili. Kasi pag gawin mo ang ministry mo para lang sa iyong sarili, lagot ka.
Gaya din sa isang simpleng Kristiyano na hindi nabubuhay sa kabanalan, nabubuhay sa mga bisyo at iba't iba pa, eh saan ang punto mo? Di ba? Pareho Mm. lang. Kaya pari ka o laiko, pag hindi klaro sa iyo na ang tawag sa iyo ay pagiging banal, eh anong nararapat sa iyo? Piliin mo.